Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Ed AI. Pahayag ito ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa 10,000 task force na i-deploy para hanapin siya. Sabi niya, sige, hanapin niyo ako sa Mindanao. Gawin mong 100,000. Pakinggan natin siya. Sige, maglabas kayo ng arrest warrant mula sa ICC kung gusto ninyo. Tingnan natin kung sino ang tunay na may tibay ng loob. Hindi ako basta-basta matatakot sa mga banta ninyo. Sa lawak ng kabundukan ng Mindanao, dito muna ako mananatili habang hinahanap ninyo ako. Subukan ninyo akong hanapin kung kaya ninyo. John Vic, sabi mo magpapakalat ka ng 10,000 pulis para hanapin ako? Bakit hindi mo gawing 100,000 para mas mabilis? Baka kulang pa nga yan sa sobrang lawak ng kabundukan dito. Kada bundok, kada gubat, kada daanan, puro hamon ang haharapin ninyo bago ninyo ako makita. Hindi biro ang magtago sa kabundukan. Dito, ang kalikasan mismo ang kakampi ko. Habang kayo ay abala sa paghahanap, ako naman ay tahimik lang na nagmamasid mula sa malayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang aabutin ng operasyon ninyo. Akala ninyo madali ninyo akong mapapalibutan. Hindi ganoon kadali ang lahat. Hindi sapat ang dami ng tao para mahuli ang isang taong determinado at handang lumaban para sa kaniyang paninindigan. Ang bundok ay hindi simpleng lugar lamang, isa itong maze na hindi madaling pasukin ng sinuman. Kaya sige, ipadala ninyo lahat ng gusto ninyong tauhan, magpakalat kayo ng helicopter, checkpoint, drone, at libu-libong pulis kung gusto ninyo. Tingnan natin kung sino ang unang mapapagod. Dahil tandaan ninyo ito, hindi ako basta susuko at hindi ako madaling magpapahuli. Sa dulo ng lahat ng ito, panahon lang ang makakapagsabi kung sino talaga ang mananaig. As a lawyer kasi Akala ninyo, Okay. So ito, hindi ito tunay. Itong post, sabi niya, disclaimer, this is AI generated. Akala ko tunay. Kailan, kahit AI generated, yung sinasabi ng AI Bato, totoo. Mahirap maghanap ng tao sa bundok. Oh, talking from experience. Nung nasa serbisyo pa ako, Teniente Kapitan, ilang buwan kaming mag-operate sa kabundukan, maghanap ng NPA. Ang hirap, hindi namin mahanap-hanap. And ito, nakakalungkot isipin. Mga kasamahan ko sa unit, sa infantry battalion, o hindi ko na lang banggitin yung pangalan sa batalyon. More than 1 week naghanap, inalughog sa Surigao del Sur. Wala silang nahanap. Nang pauwi na sila, relax na dahil walang nakitang NPA sa bundok. Yung pala, ang mga NPA, naghukay na ng ambush position nila sa daanan, palikulikong daanan na ganyan, it's a logging road, at inambush ang aking mga tauhan. Yun po yung, it happened in 1990. The worst, kung merong Mama Sapano massacre, di ba, 44. Yung nangyari sa kasamaan ko sa Surigao is 41 ang patay na army soldiers. The worst defeat ng Armed Forces of the Philippines sa counter-insurgency war na ito. Mahirap maghanap. Oh. Sa experience ko, mahanap lang namin kung nasaan yung NPA, kung mayroong civilian na magsabi. Yung mga successful military operations na nasamahan ko, yung nagkaroon ng enkwentro na nakasamsam kami ng mga armas, materials from NPA, may namatay dahil merong nagturo. Kung walang magturo, wala. Oh. Kaya, punta tayo kay General Bantag. Mag 3 years na siyang nagtatago. Bakit hanggang ngayon hindi nila mahanap-hanap? Dahil walang magturo kung nasaan si General Bantag. Maraming mga Pilipino, isa na ako, opinion ko lang ito naniniwala na hindi totoo ang mga paratang kay General Bantag. At kung doon man siya nagtatago sa Cordillera region ngayon, kaya hindi nila mahanap-hanap si General Bantag dahil maraming mga Cordillerans
na naniniwala, sumusuporta, nagmamahal kay General Bantan. Oh. So dito naman kay General Bato, Senator Bato, nandyan siya sa Davao Region. Maraming nagmamahal sa mga Duterte sa Davao Region. Hindi lang Davao Region. Buong Mindanao. Kahit kamusliman. Punta lang siya sa mga kapatiran nating MILF, MNLF. Doon siya magtago. Ay, hindi ko na alam kung anong mangyari. Naka-experience na ako niyan. Renegade Army Colonel, the late Colonel Alexander Noble. Hinahanap siya ng Cory administration dahil kasama siya sa nagkudita. Doon siya nagtago sa kabundukan ng Agusan del Sur, Bukidnon, and Agusan Norte, yung lugar ng Higaonon tribe. Mahal siya ng tribong Higaonon dahil matagal siyang nadistino dyan as an intelligence officer and later on as battalion commander. Hindi nila nahanap si late Alexander Noble hanggang dumating ang panahon yung hinahanap nilang Colonel Noble biglang lumusob sa Cagayan de Oro at tinake over niya ang army headquarters. Kaya nagkaroon ng Noble Uprising. Ayun, sige, harapin nyo si Senator General Bato. Tingnan natin kung hanggang saan ang inyong itatagal. Good luck, sana maaresto nyo siya kung plano nyo siyang arestuhin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.